So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so another phone review na naman tayo, or iPhone review ngayong 2025, and this time itatackle natin ngayon ang isa sa napakabenta ngayon sa Green Hills, which is si iPhone 11. Maganda pa kaya ito i-purchase ngayong 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. So yung mga J-Vlog, nag-decide ako i-review ngayon ng iPhone 11 dahil napakamura na lang neto sa Green Hills, lalo na yung mga pre-love units. And ang maganda pa dito sa device na to, meron pa tayong nakikitang brand new neto, even sa mga mall, na mas mura na rin sila kumbaga. Pero yun nga, marami talaga nagde-decide ngayon mag-iPhone 11 instead doon sa XR, or naguguluhan magto-12 ba sila or iPhone 11. Na gumawa na po ako ng ng separate video about sa iPhone 11 versus iPhone 12. I-check nyo na lang. At dito, itatopic natin. Gusto ko magbigay ng saloobin ko sa inyo kung maganda pa ba ang iPhone 11 based of course sa experience ko and sa aking observation. So unang-una, saan ba muna tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa ni-recommend nating shop, ang CMB Gadgets. Stall XA07 sila, second floor, Green Hills, San Juan City. At kung interested kayo sa mga units sila, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link sila sa description box. I-check nyo na mga ka-J-Vlog. When it comes sa usapang presyo, ang iPhone 11 ay na-release yun ng year 2019. October to be exact, dito yan sa Philippines. October 2019, dahil bumili ako niyan nung release date mismo dito sa Philippines. At super expensive pa neto before. Nung, sa pagkakalam ko, nung binili ko yung, ang available nga lang karamihan nun is product red. Ang bili ko dun sa iPhone 11 ko, hindi ako nagkakamali, nasa 53 to 54,000 for the 128 gigabytes. Pero ngayon, ang 128 na lang ng iPhone 12, ay ng iPhone 11, hindi ako nagkakamali, nasa around 20,000-ish na lang siya kumbaga. So, yung iPhone 11 ngayon sa Green Hills, pre-love mga J-Vlog, makakuha na lang kayo niyan sa 13,500 to 14,500 pesos for the 128 gigabytes na iPhone 11. 64 siguro 12 to 13,000, and 256 naglalaro yan sa 16 to 17,000 pesos. So, grabe, napakamura na lang po ng iPhone 11 na mga pre-love units sa Green Hills. At yun nga, kaka-check lang natin doon sa sa trusted seller natin. Napakadami nilang available units sa iPhone 11 na matataas ang battery health, makikinis, and of course, good condition lahat. At si iPhone 11 pala, sa mga hindi nakakaalam, powered siya ng Apple A13 Bionic chip na isang napakaganda pa rin chipset still ngayong 2024, ngayong 2025. Sobrang pa siya. Sobrang kaya niya pa makipagsabayan sa mga sa mga ka-level niya na mga smartphones today. So kung i-base natin yung price ng iPhone 11 ngayon, siguro 13 to 15,000, mga yan, 'di ba? Mga mid-range smartphone na 5G, kayang-kaya pa makipagsabayan ng 4G chipset ng iPhone 11. Siyempre, si iPhone 11 ay isa ring flagship smartphone before. Sa kanyang presyo na 50,000 plus, siyempre flagship level na po ang mga ganyang performances. Pero yun nga, the Apple A13 Bionic chips ay nakikita rin natin yan sa iPhone 11 Pro Max. Kaya when it comes sa performance ng Pro Max and ng iPhone 11, parehong-pareho lang mga J-Vlog, walang gano'n namang pinagkaiba yan. Kaya napaka-solid pa rin ng performance ng iPhone 11 when it comes sa gaming. Siyempre, ang pinakahatak lang sa inyo dito pag naglalaro kayo is of course the battery performance. Magandang ugaliin din na i-check nyo when it comes sa pagbili nyo ng iPhone is the battery capacity, not the battery health. Battery health is just a guide for the degradation of your battery. Pero again, ang titignan nyo dyan when it comes sa overall performance ng inyong iPhone is the battery capacity. So I think daw nagkakamali, nasa almost 3,100 mAh battery capacity lang ang iPhone 11. Pero when it comes sa casual things, kayang-kaya naman yan, pwede pa natin magamit yan. Matagal nyo pa naman magagamit yung iPhone 11. I think kaya naman umabot din ng isang araw. Depende na lang yan, of course, sa paggamit talaga. And when it comes sa screen, 6.1 inches siya, liquid retina IPS LCD display. So ito na rin po yung last version ng Apple or ni iPhone na nagkaroon ng
IPS LCD display na sa base model. Dahil sa iPhone 12, nag-transition na sila sa IPS to Super Retina XDR OLED display. So, mas maganda na, better display na sa kanyang successor na iPhone 12. Pero don't get me wrong, yung IPS or liquid retina ng iPhone 11 is maganda rin sa color accuracy. Hindi naman kasi meaning pag IPS wash out di ba? Maganda rin naman yung color accuracy dahil yun nga may sinasabi nga si Apple doon sa liquid retina na word na yan. Kaya kung tutuusin, sa resolution din naman is okay rin naman yung ma-offer ng iPhone 11 sa ngayon. Pero syempre, yung mga ka-level niya na 5G Android, mga out of this world na yung mga mga display kasi curve, AMOLED, syempre talon-talo diyan si iPhone 11. Sa Super Retina kasi, Super Retina XDR, kumbaga yung OLED nun talagang mas maganda, very sharp yung yung display nyo, yung maganda dun yung color accuracy. Pag pinag-compare nyo yung liquid retina sa super retina, talaga makikita nyo mas vibrant or mas colorful yung makukuha nyo na display doon sa iPhone 12 na merong super retina. Okay? So, when it comes naman sa sa camera, dual rear camera system, 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera. Ito yung first ever din na iPhone base model na nagkaroon ng ultra-wide camera kasi syempre yung kanyang predecessor which is the iPhone XR is single rear camera system. So, meron tayo ditong additional na camera lens na ito yung parang tumatak sa ng consumers ngayon, sa puso ng consumers, di ba? Yung 0.5 na favorite ng mga Gen Z ngayon. Pa 0.5 naman dyan. Yan din yung nung nandun din ako sa GH, inahanap din ng iba yung may 0.5 So, naimili sila, 10R po ba ako? Or dito ako sa iPhone 11 na merong ultra-wide camera? To be honest kasi, the ultra-wide camera is super useful yan. Ako pag nagva-vlog ako sa Green Hills, mas piniprefer ko yung ultra-wide camera system dahil mas nakukuha ko pa ng mas wider yung shot na gusto ko. At ang maganda rin sa iPhone 11, support siya ng 4K video recording mapa rear or front camera. So ito yung design at build quality ng iPhone 11. Kung makikita nyo naman, very old school na yung ganitong design of course ng smartphone na merong curve edge design. Ayan. Syempre, ito yung merong aluminum body. Since until naman ngayon, yung iPhone 16 is naka-aluminum pa rin, pero box type na sila. So, ito na rin yung last ever base model na curve ang kanyang edge. Ayan. So, aluminum to. And napakabenta na itong iPhone 11 dito sa ating nire-recommend na shop sa Green Hills ang Kaniel Telecom. So, again, very limited na lang kanilang iPhone 11 dahil bagsak presyo na lang to. Kaya nire-review natin ito para meron ka idea na ang gaganda rin ng units dito sa Kaniel Telecom. So, ito yung iPhone 11 nila. So, meron siyang glossy glass. Ayan. Meron tayong dual rear camera system. Meron tayong 12 megapixel main at 12 megapixel ultra wide. At meron pa nga ito noong 2019, naging meme, di ba? Tingnan niyo yung camera lens ng iPhone 11. Mukha siyang muka. Ayan, ito yung mata, nunal, tas yung bibig, di ba? So, nagkaroon ng meme dyan, dati. And when it comes naman dito sa right side niya, nandito yung ating power button. And yung SIM tray. Sa left side, meron tayo ditong ring and silent toggle and yung volume rocker. Sa baba naman, meron tayong microphone, lightning port, and of course, the speaker grills. And dual stereo speakers ang iPhone 11 po. Sa screen naman, syempre, meron tayo ditong screen size na 6.1 inches. 6.1 inches liquid retina IPS LCD display. So yes, IPS po ito. Compare sa iPhone 12 na naka-Super Retina XDR OLED display na siya. Standard na 60Hz, which is, ito rin naman yung very basic na 60Hz ng year 2019. Hindi pa gaano umuusang 120Hz. And even, the base model of 16 ay naka 60Hz pa rin. Kaya hindi pa to bago sa mga base model ng iPhones na naka 60Hz refresh rate. Ayan siya. So, okay na okay yung ganitong screen, yung 6.1. Very portable siya when it comes sa one-handed operation. Kayang-kaya niyang hawakan to ng isang kamay lang.
Compare sa sa iba kasi ayaw yung Pro Max kasi sobrang laki daw. Ito na rin parang yung standard na prefer ng consumers when it comes sa screen size ng iPhone, 6.1 inches. Ayan, okay na okay siya. When it comes sa naman, sa camera, dito tayo ngayon sa camera nagtatalo. Ayan, meron tayo ditong 0.5 na wala sa iPhone XR. Kaya yung ibang consumers mas prefer ang iPhone 11 compare sa iPhone XR dahil sa 0.5 lens. Meron din tayong 1 times yung main camera, tapos pag ginanyan nyo, pininch nyo, meron tayong 5 times of digital zoom tayo dyan, hanggang 5 times zoom lang siya. Meron pa ako nabasa sa comment, bakit daw yung iPhone 10 hanggang 10 times ang zoom, tapos ang 11, 5 times lang. So, quick reminder lang, iPhone 10 kasi is dual rear camera system siya. Ang pangalawang camera nun is telephoto lens na ginagamit for zoom. Wala siyang ultra-wide. Sa iPhone 11, ultra-wide, wala naman siyang telephoto lens. Okay? So, yun yung reason kung bakit mas nakaka-zoom pa further ang iPhone 10 compare sa iPhone 11. So, meron tayong portrait mode. Ito, syempre, merong super-duper background blur. Meron tayong panorama shot for wider shot. A video. Sa video, ang maganda dito, support niya ang 4K video recording up to 60 FPS for the iPhone 11. Meron tayong 0.5 din na kaya rin ng 4K video recording up to 60 FPS. Meron tayong slow motion na up to 240 FPS and time-lapse. Sa front-facing camera, ganun din, video is 4K resolution up to 60 FPS. So, ayan mga ka-J-Vlog, ang iPhone 11, napakaganda pa rin. Solid na solid pa rin ngayong 2025 when it comes sa overall performance. So, video sample, front-facing camera of the iPhone 11. So, tingnan nyo naman, napakalinaw pa rin ang front-facing camera nito. Napakagandang gamitin pang vlog. Pag nagtitiktok kayo, ayan, sobrang linaw pa rin ng camera ng iPhone 11. Front-facing camera po ito. Ang resolution na gamit natin is Full HD 1080p up to 60 FPS. Pero pwede siya sa 4K up to 60 FPS. So, napakaganda. Ayan, ang linaw ng front-facing camera ng iPhone 11. So, video sample, rear camera of the iPhone 11. So, ito yung kanyang resolution sa Full HD 1080p resolution. Pero hanggang 4K siya. Pero kahit nasa Full HD, napakalinaw pa rin itong smartphone na to. Ayan, no? So, nandito tayo sa nire-recommend nating shop nga, ang Kenyal Telecom. So, maganda dito, pwede kayo mag-switch sa ultra-wide camera na same resolution din. Hindi nyo kailangan i-stop yung video. Ayan, so we can switch to ultra-wide, main cam, and we can zoom up to 3 times digital zoom. Ayan. So, solid pa rin. Napakaganda ng camera ng iPhone 11, still ngayong 2025. So, ayan mga ka-J-Vlog, the main question, Lods, sulit ba ang iPhone 11? Ito na ba yung perfect na iPhone sa akin, idol, na bibiling ko ngayon 2025? So, the quick answer dyan mga ka-J-Vlog is yes. Sulit pa naman ang iPhone 11. Don't worry. Lalong-lalo na kasi, kung bibili kayo nito, tingnan nyo talaga yung price. Yung price talaga ang main na titignan nyo kung sulit na ba siya ngayong taon. Kasi syempre, may mga lumalabas ngayon na mga Android na mas sulit, na mas advanced yung mga specs. To be honest, kung i-compare mo siya sa Android ngayon na mga 5G na bago labas, totally talo talaga yung 11 when it comes sa overall specifications na ma-offer ng mga Android devices ngayon. Pero, again, hindi lang kasi sa ganyang side makikita natin ang ang kagandahan ang advantage ng iPhone. Unang-una kasi sa iPhone, ang pinaka binibili ng mga consumers is of course the software optimization. Yung chipset optimization.
very, ano yan kumbaga, itong dalawang yan, nag-work as one yung software at yung chipset niyan. Kaya ganun pa rin kabilis, kahit gano'ng katagal na yung iPhone 11, mabilis pa rin, di ba? Ayan ang maganda, pag nag-work as one, yung software mo at yung chipset mo, parang perfect combination na binibigyan pa rin ng smooth performance or smooth experience yung consumer. At yun nga, malaki pa ang chance natin na ma-update pa to sa iOS 19. Kaya wag kayong mangamba dyan. Pero kahit na wala naman na tong update sa iOS 19 or hanggang iOS 19 na lang siya, yung iOS 19 matagal pa rin po natin yan magagamit. Maso-support pa yan ng mga application even though meron na tayong iOS 20, iOS 21, maso-support pa yan, huwag kayong mag-alala. Kaya matagal nyo pa po magagamit sa market ang iPhone 11. So, yung 128GB, napakamura na lang. So, ano ba, Lods? Bibili ba ako 64? Makakamura ako, 12K? O doon ako sa iPhone 11 na 128 dahil 13.5 lang or 14.5? So, mga ka-J-Vlog, kung meron kayong option to go for the iPhone 11 128GB, kunin nyo yun. Kasi yung 64GB, ngayong 2025, let's face it, napakababa na yan. Perfect na perfect siguro yung mga 64GB na iPhone 11 sa mga consumers na very low-key lang sa smartphone, di ba? Yung parang casual things lang, hindi sila masyadong nagtitake ng photos, hindi nila ginagamit to for vlog, hindi sila naglalaro, ginagamit lang nila to for social media, calls and texts, nanonood. Okay na sa kanila yung 64GB kasi there's an option to go cloud naman. Pero kung isa kayong hardcore when it comes sa multimedia, for example ako, content creator, na maliit na sa akin ng 128, medyo lumilita rin ng 256, di ba? Ang pinaka-minimum na sa akin for contents talaga is 256. Kaya, ayun, may option naman kayo. Pinaka-minimum na rin pwede natin magamit ngayon. 2025 is 128GB na lang. So yun mga J-Vlog, again, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba, kundi sa ni-recommend nating shop, ang CMB Gadgets. Tol, X807 sila ngayong February 2025. Yung kanilang Facebook page sa description box, i-click nyo na lang yan. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, bibigyan pa yung discount ng